sa amin ang isang maunlad na lipunan na isang komunidad na may kalayaan at may kakayahan kung saan makakamit ng mga tao ang kanilang mga karapatan at pangangailangan. Sa maunlad na lipunan, lahat ng mga tao ay magtutulong-tulungan upang itaguyod ang kapayapaan at katiwasayan ng pamumuhay. Ang simbahan. Gaano man karami ang iyong mata mo para sa sarili, makakaramdam ka pa rin ng kakulangan o kawalan ng katuturan. Sa pagiging pananampalataya mo ay hindi mawawala ang iyong kamamayan. Sa katunayan, ang iyong pananampalataya ay inaisa sa buhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan at pagtugon sa panawagan ng lahat ng ang media. Anumang bagay na nasa pagitan o namamagitan sa pagdalan at pinadalhan ay tinatawag natin na medium o media kung marami. Kung makaramihan ay sabay-sabay ang paghatid ng ginagawa natin, tinatawag natin itong mass media, dyaryo, radyo, telebisyon, pelikula o internet. Sa pagpapatulong ng mahalagang impormasyon ay pananatilihan mo ang ikakabuti ng iba pang kasapi ng lipunan. Lipunang sibil. Ang kusang pag-oorganisa ng ating mga sariling tugon sa mga samang pagtuwang sa isa't isa, hindi ito isinusulong ng mga politiko o ng mga negosyante na may pansariling interes. Ito ay binubunsod ng pananais ng mga mamayanan ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigyan tugon ng mga pamahalaan at kalakalan. Lang po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang Group 5 at ako po ang magre-representa ng pangkat 5. Bakit nga ba kailangan natin ang simbahan, bahay at media sa lipunang sibil? Halina't ating alamin kung ano nga ba ang mga naiitulong at kahalagahan ng mga ito. Dumako muna tayo sa simbahan. Ano nga ba talaga ang ambag nito sa lipunang sibil? Ating alamin. Simbahan. Spiritual na gabay ang simbahan ay nagbibigay ng spiritual na gabay at suporta sa mga tao. Nagtuturo ito ng mga moral na halaga at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagninilay at panalangin. Tapos, ito po ay media, impormasyon at edukasyon. Ang media ay nagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa mga tao. Naghahatid ito ng mga balita, nagbibigay ng mga pananaw at nagpapalawak ng kaalaman. Ito sir, bahay. Bahay, pundasyon ng pamilya. Ang bahay ang pundasyon ng pamilya. Dito nagsisimula ang pag-aaral ng mga halaga, pag-unlad ng mga bata at pagpapalakas ng mga relasyon. Sa pangkalahatan, ang simbahan, bahay at media ay mahalagang bahagi ng lipunang sibil dahil nagbibigay sila ng pundasyon para sa pagkakaisa, pag-unlad at pagbabago. Nagsisilbi silang mga instrumento para sa pagpapalaganap ng mga halaga, pagbibigay ng edukasyon at pag-aalaga sa mga pangangailangan ng mga tao. At kung mapapansin nyo, may ilaw dito. Ang ilaw na ito ay isang magandang metapora para ilarawan ang kahalagahan ng lipunang sibil sa isang lipunan. Ang ilaw ay sumisimbolo ng pag-asa. Ang lipunang sibil ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na naghahanap ng pagbabago at pag-unlad. Nagpapakita ito ng posibilidad na magkaroon ng isang mas mahusay na mundo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pagtutulungan at pagkilos. Sa madaling salita, ang lipunang sibil ay nagsisilbing ilaw sa isang lipunan dahil nagbibigay ito ng mga pag-asa, patnubay, kamalayan at pagkakaisa. Tulad ng ilaw, nagpapaalis ng kadiliman, ang lipunang sibil ay nagbibigay ng liwanag sa mga tao upang makita nila ang kanilang mga karapatan, ang kanilang mga responsibilidad at ang posibilidad ng isang mas mahusay na mundo. At sa higit sa lahat, ang lahat ng ito ay
sa aming ginawa, may mga tao dito sa lipunang sibil. Dahil sa iba't ibang dahilan, ngunit ang lahat ng ito ay nagmumula sa isang pangunahing pagnanais upang gawing mas mahusay ang mundo. Narito ang ilang pangunahing dahilan. Pagnanais na maglingkod. Maraming tao ang nagnanais na maglingkod sa kanilang komunidad at tumulong sa mga nangangailangan. Ang lipunang sibil ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanila na magbigay sa kanilang oras, talento at pagkukunan para sa kapakanan ng iba. Pagtataguyod ng karapatan. Naniniwala ang mga tao sa lipunang sibil sa pagkakapantay-pantay at katarungan. Nagtataguyod sila ng mga karapatan ng mga marginalized na grupo at nagtatrabaho para sa isang mas makatarungan lipunan. At yun lamang po, maraming salamat po. Ito po ang Group 5. Ang ipinapakita ng aming diorama ay isang maayos at maunlad na ekonomiya. Makikita natin ang mga tao na kusang nagtutulungan sa paglilinis ng kapaligiran. Nagpapakita ito ng lipunang sibil o kusang loob na paggawa. Sa loob naman ng bahay, makikita natin ang dalawang lalaki na nanonood sa TV ng balita. Ito ay isang media na naghahatid sa atin ng mga impormasyon na nangyayari sa mundo. Ito naman ay isang simbahan. Kung saan nagsisimba ang mga tao para makinig sa salita ng Diyos. May makikita rin tayong iba't ibang infrastruktura na nagpapahiwatig ng maunlad na lipunan. At isama na rin natin ang bundok kung saan ang inspirasyon namin ay ang bundok Banahaw na ating nakikita sa tuwing tayo'y titingin sa magandang tanawin. Ito ang diorama na nais ibahagi ng pangkat-isa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Jed Talabong na representa sa Group 2 upang ipakita sa inyo ang aming diorama. Ginawa namin ang SpongeBob bilang isang pamalit tungkol sa komunidad o ma-healthy community. Makikita din natin ang simbahan na kung saan si SpongeBob at Patrick ay nag-uusap. Ang bahay ni Squidward at ang bahay ni SpongeBob. At nakikita natin o kaya mapapansin natin bakit kaya meron din yung mga apps dahil mapapakita din na ginagamit ang media o ang mga apps bilang komunikasyon tulad sa isa't isa tulad ni SpongeBob at Patrick. Sila ay nagko-communication. Saka din naman makikita natin na nagwawalis si Mr. Krabs. At nandini naman ang ating bus na kung saan sinasakyan ng tao upang makarating sa patutunguhan. At makikita natin din na si Pagong ay pinipigilan si Dirty Rocks upang manira ng mga bahay. Yun lang. Andiyan po yung matangkad. Sige, okay na kayo. Bye-bye! Go!